naman para maging patas-patas naman tayo sa DDS. DDS, makinig kayo ha, para maging patas naman kami sa inyo. Masabi kayo, masyado naman kayong inaapi, as you always say, di ba? May good news po ako sa inyo. Ito na yung good news. Wait lang. Ano yan, B? Pati TV, DDS talaga ha. Charot. Ito na ha. Yung impeachment lang, sir, sabi niyo you're fitting robes na? Anong mga I just got surprised. They found out I have a hearing now, so they're asking kung pwede mag-fit ng robe. So I have to go up for a few minutes so we can start the hearing. But any other preparations, sir, for the impeachment? Individual and group, I know for a fact, but ni-report ko rin naman na yung preparations ni Senate President. But like my staff, we bought the new law books. We're updating dun sa rules ng evidence, Stream Pro, and then may seminars na ongoing. No? Yun naman ang lamang ng 12 na hindi re-electionista. Diba? That's the good news. Nag-fit na sila ng mga robes nila. Diba? So happy na, mga DDS. Malalaman nyo na ang katotohanan. Once in a while. Mag-reconcile na kayo sa mga family members nyo na nakaaway nyo, B. Dahil sobrang pagtatanggol nyo kay Sara Duterte. As I always say, confident po ang ating prosecutors. At sa mga nagsabi na hindi tayo magtatagumpay, ay, B, hindi pwede yan, B, magtatagumpay ang katarungan. Diyos ko, hindi yung kabungangaan, B. Ini-isa-isa na kayo, B. Nanggigigil ako sa inyo. Isa-isa talaga, one by one. Sinong sunod? Diba? Si Bato, may hearing na. May warrant of arrest na daw. Allegation. At least. Gusto mong Ay. Gigigil ako sa book na to eh. Inaway lahat. DDS. Yan ang attitude ng DDS eh, di ba? Nakakatuwa lang kasi ang good news ko sa inyo is good news talaga. Super good news. Sinabi ko yung good news na pabor sa amin kasi good news naman talaga yun sa amin, di ba? Sa mga pro-government. Good news naman talaga yun eh. Kahit pa paano naman, magiging ano na kayo. Hindi bago na yung paningin nyo, pananaw nyo. Sana, ngayon na umpisa niya. Pero may sinasabi pa si Pedro. Diba? We're not busy campaigning, so we can do hearings like this, and then we can also start studying for the impeachment. And get their rights, eh. Diba? So I guess for any human rights activist who will take on Duterte and say, sandali lang, pabayaan mo muna yung local court mag-decide kung ganyan. Was it too much? But that's precisely what human rights is. It's available to everyone. Eh? And that's precisely what due process is. And part of due process is the availability of the legal remedies. So, specs-wise, sa ICC provision, when we say court determination first, are we referring to the regional or what courts are they referring to? Whether it's... That's my point. One, that's my main point. To be honest with you, I'm still studying the Rome Statute. Still reviewing. The last time I reviewed that, I was Secretary of Foreign Affairs 2017. Having said that, sabi ko nga, i-assume na natin may jurisdiction yung court. I-assume na natin valid yung warrant. Tanggalin na natin lahat yun. Sabihin mo nang pwede yan. I'm not saying na it is. It's for the sake of argument, i-assume mo yan. Can they just come here, get a warrant, hulihin mo, lagay mo sa aeroplano? Diba? My personal view is no. You bring the warrant to the DOJ or the police, and you bring it to court. When the court validates it, and upon validation, our court orders his arrest based on that foreign warrant of arrest and based on the treaty. That's the legal protocol. Yeah, someone told me this, na friend, sabi niya, Sen, di ba to be fair, divorce ka galing sa US or Europe, hindi automatic sa Pilipinas, dadalhin mo sa court para i-validate. Sabi sa akin, isipin mo, divorce. Okay, ganito. Kailangan mo i-validate. This is how I understand naman as law student. So, siyempre yan, lawyer na yan. Yan naman yung standpoint niya. Pero, para sa akin, based on my understanding, and you all have your own right, di ba, to speak on behalf of your opinion. Di ba, may pa on behalf yan. Super respect sa opinion. Okay,
there will be always a possibility naman na kapag pinunta naman or inalis dito si former President Rodrigo Duterte, ipupunta muna siya sa custody doon, sa court doon. And they will be inviting din naman yung mga tao niya galing Philippines. Actually, wag kayong magpamukha na sobrang aping-api kayo. Again, let's compare. Ang mga DDS, let's compare ang mga DDS, okay sa inyo na hindi i-follow yung 4th tweet sa impeachment, pero gusto nyo yung ipunta briefly sa state court si DDS. Parang gusto nyo lahat lang yung mapapabor, no? Yung 4th tweet ayaw nyong bigla-biglaan lang, or kasi may preparation naman even during the session, di ba? The trial. Samantalang kay Duterte na ang layo ng kaso kay Sara Duterte, di ba? Kasi ano yan crimes against humanity. Kay Duterte naman is can be done here in state, di ba? I'm not saying that the crime of Rodrigo Duterte, of former president, cannot be done here in Philippines. It's just alam nyo ang DDS mindset, di ba? Come on, you can do better than that. Alam nyo kung ano yung pwede nyong gawin dito, di ba? Pero pag doon, there is a mediator na hindi kayo basta-basta makakasulput-sulput doon. And there's no use of you ranting and shouting and doing fake cries doon sa mga fake people or lords na sinasamba nyo, di ba? Ano ka ba? Anyway, pinarinig ko din sa inyo yung sinasabi nyo na illegal yung pagpunta or paghablot. Kasi yung ginagamit nyo padukot nga state kidnapping daw. Diyos ko naman, state kidnapping, pinaratangan nyo pa ang ICC. Tapos galit na galit kayo kasi parang hindi daw tinuring na Pilipino. Ang dami niyang treatment na ginawa. Malamang magiging crowded yon kasi alam nyo ang digong, di ba? Posibleng manlaban yon, and it really needed the number of enforcers. Tapos kukunti nga lang kayo dun. Kayo pa yung nambukol. Ang dami ng mga issue. Diba? Pero yung pinaka-surprise na itong content na to is I'm happy to inform you that at least yung 12 daw na hindi lumalaban, pwede na silang mag-fit ng kanilang mga robes. Fitting robes. Diba? Sa fitting rooms. Sinong mga gustong mag-fit dyan, mga DDS kayo dyan, mag-fit na rin kayo. Gigigilok sa inyo